Bagyo ba o ulan? ITCZ nagpapaalerto sa Visayas at Mindanao. Malakas na ulan, baha at landslide posibleng maranasan. Dalawang pangunahing weather system ang nakakaapekto sa ating bansa. Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone na nagdadala ng ulan sa Visayas at Mindanao at ang amihan o Northeast Monsoon na nagpapalamig sa hilaga ng Luzon at ang bagong tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa. Alamin natin ang kabuang lagay ng panahon sa bawat rehiyon. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon, ngayong araw ng Sabado, November 15, 2025. Narito na ang ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol at Quezon ay makakaranas ng maulap na kalangitan at scatter na ulan o thunderstorm. Maaari na itong magdulot ng flash flood o landslide lalo na sa mga mabababang lugar o malapit sa bundok at ilog. Kaya sa mga kababayan natin sa mga rehiyong ito, manatiling alerto at i-monitor ang lokal na alerto sa panahon. Samantala sa Hilagang Luzon, dala pa rin ng amihan ang medyo maulap na kalangitan at bahagyang ulan sa Cordillera, Cagayan Valley at Aurora. Sa Ilocos Region, partly cloudy lang ang panahon at may kaunting ambon. Walang malaking epekto kaya ligtas po tayo. Dito naman sa Metro Manila at kalapit na lugar, inaasahan ang partly cloudy sa umaga ngunit posibleng magkaroon ng isolated thunderstorm sa bandang hapon. Ibig sabihin, pwede po ang biglaang malakas na ulan at hangin. Mag-ingat po sa pagbaha sa mga mabababang lugar. At para sa ating wind and coastal water condition, para sa ating mga kababayang mangingisda at biyahero sa dagat, sa North Luzon ang hangin ay moderate to strong winds northeast at ang dagat ay moderate to rough seas na may alon mula 2.5 hanggang 4 meters ang taas. At sa rest of Luzon, ang hangin ay light to moderate northeast at ang dagat ay slight to moderate na may alon na 1.2 hanggang 2.5 metrong taas. Sa Visayas at Mindanao naman, ang hangin ay light to moderate east to northeast at ang dagat ay slight to moderate na may alon na 0.6 hanggang 2.1 metrong taas. Paalala po, ligtas na manatili sa pantalan o iwasan ang paglalayag lalo na sa maliliit na bangka. At para sa ating temperatura at humidity, base sa nakalap nating data, mula kahapon, ang minimum temperature ay 24.5 degrees Celsius at ang maximum temperature naman ay 31.4 degrees Celsius. Mga kababayan, malamig sa umaga at mainit sa tanghali, kaya planuhin ang inyong lakad sa araw na to. Kaya patuloy pa rin po tayo nagpapaalala para sa ating safety reminders. Una, iwasan pagtawid sa baha. Pangalawa, bantayan ang landslide sa prone areas. Sundin ang mga alerto mula sa lokal na pamahalaan. At sa ating mga kababayang mangingisda sa Northern Luzon, iwas muna sa laot kung may rough sea warning sa inyong lugar. At ngayong araw nga ng Sabado, inalerto ang Eastern at Central Visayas dahil sa yellow heavy rainfall warning. Ang ulan ay dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, kaya't may posibilidad ng baha o pagguho ng lupa sa ilang mga lugar. Asahan ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Visayas at posibleng magkaroon ng flash flood o landslide, kaya ang mga residente sa mga mabababang lugar at mga kabundukan ay mag-ingat at manatiling alerto sa lokal na babala. Samantala, ang status ng potensyal na bagyo nananatiling mababa ang tsansa ng pamumuo ng anumang potensyal na bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga susunod na 5 araw. Walang kasalukuyang TC-like vortex or TCLB na binabantayan sa loob ng ating Pag-asa Monitoring Domain or PMD sa ngayon. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay patuloy na nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan. Ang ITCZ ay malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, ilang bahagi ng Bicol Region at Mimaropa. Ang mga lugar na apekto ng ITCZ ay maaaring makaranas ng biglaang pagbaha, pagguho ng lupa o yellow heavy rainfall warning ay itinaas sa Eastern Visayas at Central Visayas dahil sa epekto ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. At narito na ang forecast tropical cyclone threat potential na ibinigay ng Pag-asa. Sa week 1, November 14 to November 20, walang TCLB
na binabantayan sa loob ng ating PMD or Pag-asa Monitoring Domain. Malabo ang pamumuo ng anumang bagyo sa loob ng Week 1. Ngunit sa Week 2, November 21 to 27, ang forecast model ay nagpapahiwatig na isang TCLB1 or Tropical Cyclone-like Vortex 1 ay maaring lumabas sa timog silangan seksyon ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng tawirin nito ang ilang bahagi ng Mindanao, Visayas at Southern Luzon. Mababa rin ang tsansa na ito'y maging isang bagyo. At para sa ating paalala tungkol sa Tropical Cyclone Threat Potential, ay may mababang tsansa na pamumuo ng bagyo sa mga susunod na 2 linggo. Ang anumang pagbabago ng pattern ng forecast ay maingat na sinusubaybayan at ang mga updates ay ibibigay kung kinakailangan ayon sa Pag-asa. At para sa ating Bible verse of the day, mula sa Psalms 121 verse 8, babantayan ka ng Panginoon sa inyong paglabas at pag-uwi, ngayon at magpakailanman. Mga kababayan, isang paalala sa atin na sa kabila ng anumang lagay ng panahon, may Diyos na nagbabantay sa atin anumang oras, anumang panahon, kasama natin ang Diyos. Kaya naman sa ating mga kababayan dyan na nakikinig sa ibang bansa, sa ating mga kapatid na mga OFW, kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na walang sawang pagtutok at pagtangkilik dito sa ating Pilipinas, weather ngayon. Salamat sa inyong mga padalang mga super thanks at pag-like. Napakalaking bagay na po ito sa amin bilang isang nagpabahagi ng ulat panahon dito sa ating bansa at kalagayan ng panahon sa ating bansa. Sa pamamagitan nito na monitor po natin ang lagay ng panahon sa ating bansa at sitwasyon ng ating mga kababayan o ating mga pamilya dito sa ating bansa. Kaya maraming salamat po sa ating mga kababayan na OFW na nanonood sa iba't ibang uri ng bansa, sa Amerika, sa Europe, sa Japan, sa China o saan pa man. Salamat sa inyong suporta. Binabati po namin kayo ng isang magandang araw o magandang gabi, anumang oras, sama-sama tayo. Isang malaking super thanks sa inyong lahat. At para sa summary ng ating ulat, ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone, ulan sa Visayas, Mindanao at Mimaropa kasama ang Bicol at Quezon. Amihan naman na maaliwalas at bahagyang ulan sa Hilagang Luzon. At sa Metro Manila, partly cloudy, thunderstorm sa hapon. At sa lagay na ating dagat, rough sa Northern Luzon at slight to moderate sea sa iba bahagi ng lugar. At walang bagyo o low pressure area na namataan sa ating bansa sa mga darating na 5 araw. Malaya po tayo makagalaw, makakilos para sa ating mga iba't ibang outdoor activities or anumang plano sa ating pamilya. Salamat sa magandang panahon. Ito na naman ang pagkakataon na sama-sama tayong gumala, lumabas, puntahan ang mga nais na lugar habang maayos at maganda ang ating panahon. Magkaroon ng bonding sa pamilya. Ito ang tamang panahon na kung saan maaari tayong mag-outing, pumunta ng dagat, mamasyal sa forest, mamasyal sa park o kaya naman mamasyal sa mall. O maaari naman gumawa ng gawaing bahay, maglaba, maglinis ng kapaligiran at pagkakataon na mag-ayos ng ating mga bubong, alulod habang maayos at maganda ang panahon. Muli, salamat sa iyong pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel na Pilipinas Weather Ngayon. Please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat!